Sige po. May mic ba tayo pwedeng ibigay? Or okay, here na lang. State your name, affiliation, and kung kanino po yung question. Hello po, Mami Jo. I'm Jo Gonzalez. Siguro my question goes to Direct Tonet. Saan po galing yung storya? Bakit dalawang university? Saan galing yung story? First, ano siya parang because I'm from UP, parang it's like my love letter to my college years. So, I made a character, scholar ng bayan. Tapos, gusto ko kasi yung character ni Raph will be a doctor in the future. And since UST is known for medicine, for their College of Medicine, ginawa kong UST siya. Para rin may travel from UST, from Espanya to Diliman, and Diliman to Espanya. And the iconic bench, was it intentional that it was that bench instead of the benches in Lagoon? Marami din naman pong spots in UP. Sa Lagoon, hindi, walang benches sa Lagoon, pero yung particular bench na yon sa UP, kasi kita mo yung buong sunken garden from that bench. So, tapos, maganda yung puno. So, yun yung pinili kong bench. Pero any bench naman around Sunken Garden, maraming story. Tsaka I think every UP student may kwento na involved ang bench sa UP. And for Miss Kel, for Light Soberano, did you also aim to be one of the UPs, UP scholar din, or being UP, or anything? Actually, to be honest, no, hindi ako. I never dreamt of being a UP student because I'm not as smart as them. Not as smart as you, Direk. Yan, parang wala, nakaka-insecure lang. Yeah, no, really, when I was applying sa mga different colleges, parang nakaka-intimidate kasi. So I applied sa UST, sa LaSalle. Feeling ko mas bagay yung brain ko dun. Mas kaya ko yung exams. Ako naman po, when I was young, I kind of wanted to be a doctor. Because kinukwento lagi ni Mama na her father, my lolo, was a doctor. He was a dean of the Cebu Medical Institute. So, medyo mataas yung ang problema, hindi ko lang talaga kaya yung dugo. So, dun pa lang, ay, hindi ko na kaya. So, yeah. Thank you, Mami Jo. Sino po ang gusto magtanong? Okay. Hi, Lorenzo from Manal to Life. Tanong ko lang kay Liz Ken. Di ba nagkaroon kayo ng tour sa mga universities? So, paki-explain ko bakit, ano yung experience going around UBEL at saka paano kayo nag-interact with the actual students? It was my first time going around dun sa ibang universities. I've been to USC before. Yeah, first I was just really nervous na kung paano ba yung reaction nila sa amin. But everybody was so nice. And they're also shocked as we were. So it kind of felt good. Sabi ko, I felt like Santa Claus, but like Valentine's, kind of like Cupid. So, yeah. It was really fun going around and seeing yung reactions ng mga tao. Kasi, like, when they saw us, automatic ang sinasabi nila sa amin, uy, ang ganda ng teaser ng Alone Together. So, kahit hindi pa namin binibigay yung roses, kasi sa roses namin nakalagay, Be Your Valentine's Day, parang yun na agad yung bungad nila sa amin. So, alam namin na may impact agad sa kanila yung teaser namin, and nakakataba po ng puso. Tsaka yung iba dun, parang wala akong boyfriend, wala akong Valentine. At least you still get a rose. So, yeah, everybody's winning. Okay, director nito naman. In making this story, naisip mo na rin ba yung mga songs na yun nga, magiging part nito? Or was it, nabuo lang siya in the process? Tuwing magsusulat ako, meron ako laging playlist ng mga kanta. Not necessarily dahil gusto ko siyang gamitin sa movie, pero pang gawa lang ng mood. So, yung nasa playlist ko, yung mga pinapakinggan ko nung college ako. So, Razorhead, Sugar Maya, Broken Edgar, Sugar Free. So, kaya very happy ako na yung naging theme song was 214 na isa sa mga paborito kong kanta from my college years. Okay.
Thank you. Thank you. Jerry Olea from Pep Direct. Kumusta yung pagkatrabaho kina Liza at saka Enrique? Lalo pa nag-shoot kayo sa New York. Super happy from the start pa lang. Natuwa ako sa dedication nila sa immersions, kasi nag-immersions kami, nag-interviews kami with the doctors, UP students, art studies majors, tapos nagpunta si Ken sa PGH, tsaka sa, East Ave. Yeah. Tapos si Liza, sumakay siya ng ikot. So parang, even before kami nag-start ng shooting, na ano na ako sa kanila, natuwa ako na binigyan nila ng time na i-develop yung characters nila. Tapos, kahit sa mga acting workshops namin, para ma-familiarize sila sa characters nila. Even yung acting coach na si Jay Cruz, he was very impressed with Ken and Liza. Kasi, ayun, very smart actors sila talaga. And very vocal kung ano yung nararamdaman nila sa eksena. So, super happy ako. Parang napaka-smooth ng shooting ninyo, direct. Kahit nag-New York kayo. Kumusta sila ron? Yung New York namin was very fast. So, ginawa, naging maganda yung shooting sa New York kasi we made it a point na mag-rehearsal kami before we left. So, lahat ng kinunan namin, na-rehearse na namin dito sa Manila. So, parang ang naging kalaban na lang namin yung weather kasi pagdating namin doon, umuulan and very malamig. So, Okay, kay Enrique at Liza. And may kwento mo last September sa Peña Francia na mga 3 or 4 projects ang present sa inyo. Bakit ito yung napili ninyo? Well, when we were reading the script sa phones namin, hindi pa nga kompleto yun eh. So when I was reading it lang, parang, teka lang, ano nangyari sa dulo? Parang nabitin ako. So I started to call them, may ending na ba ito? Wala pa daw. So just that feeling, you know? Parang for me to ask and go out of my way to ask and really played a big role. And I really like the story. It's different. It gives you hope kasi. So, you know, sa ending. So, it's hard to explain. Basta when I read it, I felt it. I liked it. Ibang-iba ba ito sa mga nagawa niyong projects before? Well, based on maturity sa mga characters po natin, sa course ng movie, yes. Yeah. It's really different. Kay Liza. Bakit? Liza. Yeah. Doon napili mo. Well, lahat naman po ng in-offer or pinitch po sa amin, lahat magaganda po yung kwento. But particularly with this story, I guess it was how it made like my heart race. Wow. It made, no really, I'm not lying. It really made my heart race when I was reading it. So like, for me to like work up all that excitement, sayang naman if I don't do the project. So that's why we chose Spoliarium at first, but now it's Alone Together. Yan po. Sabi na nga ng manager mo si OG Diaz, mas nakikilala ang isang tao pag nakakasama mo na matagal-tagal sa abroad. Natuwa siya, ang bait-bait ng araw doon. Yun lang po. Ano yung mga na-discover pa ninyo ni Gwen sa isa't isa ng New York kayo? Kumbaga na-convince nga si Ogie na mahilig daw talaga kayo sa aso. Actually, wala kaming bagong like na-discover sa isa't isa. I guess kasi parang 6 years na rin kaming magkakilala. I mean, magkatrabaho. So, parang it's hard to like really pinpoint kung ano yung mga bagong discoveries sa isa't hello? Pero po, yeah, mahilig talaga kami sa aso. Ang na-discover ko kay Tito OG, kasi siya yung first time ko lang makasama sa ibang bansa. Ano siya, kuripot, tapos... hindi, generous siya. Generous po si Tito OG, as in like yung makeup artist ko, tsaka yung isang hunter na kasama namin, nagbibigay pa siya ng, alam mo yung parang pangkain or like pang pasyal. So, even to me, kapag nag-a-abroad ako, like for my birthday trips, nagbibigay talaga siya sa akin ng gift pang shopping ko or kung ano man. Sabi ni OG, parang sa'yo nasanay ka na raw sa New York. Alam mo yung mga convenience store. Is it one of your favorite cities?
New York? Yes, it's one of my favorite cities. Nag-vacation po. Actually, nag-ASAP po kami doon before, tapos nag-exam lang po kami. So that's why medyo familiar na rin po ako. Okay, thank you.